Sige, tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos at ito yung ating pag-uusapan. Mga pakinabang sa pamumuga. No? Merong pakinabang sa pamumuga. There are benefits. No? Ngayon, bilang mga Pilipino, ang hirap natin, isa sa weakness natin, mahirap tayong humindi. Tama? No? Kahit ayaw natin, pero paligoy-ligoy pa tayo. Para lang wag natin sabihin directly na ayaw ko. Is that right? That's Filipino. Because we are so hospitable. No? Kahit anong gawin, gusto natin malulugod ang tao sa atin. Na tayo, naturally, Filipinos are naturally men pleasers. No, gusto natin malugod ang iba. Pag may bisita tayo, lalabas yung mga pinakaluma, magaganda, mga pinggan. Ihanda, pinakamasasarap na pagkain. Hello? Hello? Amen. Do you understand that? Men pleaser tayo. Okay? Pero, hindi dapat natin ito sikapin. Dahil kapag nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng banal na espiritu, magiging kaluguran sa iba ang iyong buhay. May pakinabang ang buhay mo sa iba. Can you say amen to that? Sige, pag-usapan natin. Ayan. Of course, we need to talk this matter. Kaya nasa social media yung kaguluhan mula sa Indonesia, no? Tungkol din to sa mga corrupt politicians sa Nepal. Grabe sa Nepal, no? Namatay pa yung asawa ng Prime Minister, no? Dahil sa kanilang corruption, no? Sa kanilang bansa. O, tingnan nyo itong pictures na to. Yung isa sa Indonesia, yung isa sa Nepal. Talagang magulo ang kanilang bansa sa ngayon, and we need to pray for them. Pero hindi nagpahuli ang Pilipinas, no? Ang Pilipinas ay ganun din. At ang mabigat, ito yung mabigat sa atin. A combination ng corrupt politicians, corrupt government employees, hindi politician, yung mga government employees, and corrupt businessmen. Malungkot yun. Why? Because the corruption is systemic. There's a system. Parang, na siya, natural na. Parang kultura na. At ito'y malungkot. Di ba? Combination, hindi lang politician. Diba? Kahit yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, kahit yung mga nagne-negosyo, gano'n na rin ang isip at nagsama-sama sila. Nagsama-sama sila. At yan yung mabigat sa ating bansa. At ito ang resulta. Ang resulta, ayan. Diba? Kaya nga po, sa Pilipinas, hindi mo na alam kung sino ang businessman, sino ang politiko. Tama? Hindi mo na alam kung sino ang government employee at sino ang businessman. Kasi minsan, yung nasa gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, meron din siyang negosyo. Tama? Minsan, yung contractor gusto maging politiko. Ang contractor, mabanggit ko. Businessman. Yung negosyante gusto maging politiko. At yung politiko gusto maging negosyante. Hindi na malaman kung alin at alin. Para lamang sa pera. Para lamang kumita. Yan ang bigat. Kung paano ang kasamaan ay nagbubunga na higit pang kasamaan. Yan ngayon, systemic. Yung kasamaan, di ba? Yung corruption, nag-start, di ba, sa politics, yung corruption niya, na nadala niya doon sa government, sa employee, at yung employee nadala doon sa negosyo. So, systemic siya. Systemic. Hindi naman nag-aasawa, pero dumadami. Parang kabuti. Parang kabuti. Pero itong good news. This is the good news. And let's read yung kulay dilaw. Sabay-sabay. Ang kabutihan ng bunga ay nagdulot ng higit pa. Can you say amen to that? Amen. Diba? Ito na yung trabaho natin. This is now our job. We are
the salt of this earth. This now our time. Hello? We are the light of the world. Can you say amen to that? Madilim ang mundo, kailangan ng liwanag. Dumarami ang kasamaan, pero dapat dumami din ang kabutihan. Isang malakas na amen po doon. Katotohanan, ang Christian fruitfulness ay nagdudulot ng maraming pakinabang sa mga taong nasa paligid, no? Sa paligid natin bilang mga Kristyano, at tunay ngang maraming pakinabang sa pamumuhay. Ika nga, if your life is in the Lord, no? At ikay pagpalain ng Panginoon, pag umulan sa iyo, mababasa din na sa paligid mo. Is that true? Amen. The same thing with those who are doing bad things. Apektado din yun na sa paligid nila pag gumawa sila ng masama. Tama po ba? Pero, tayo bilang Kristiyano, ang ating pro-promote ay ang kabutihan. Ang ating pro-promote ay ang bunga ng Espiritu at yun ay may pakinabang sa marami. Ito ang babasahin natin sa Philemon, isang chapter lang naman siya, no? Chapter 1 verse 4 at sumusunod. And let's read together. Sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin sapagkat nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Idadalain ko ang pagkakabuklod natin sa iisang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pag-ipag-isa kay Kristo. And the last verse, kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Yan ang sulat ni Pablo kay Philemon. At itong sulat na ito sa isang Kristiyano, isang leader ng church sa Colossae o sa Colosas, siya isang negosyante, isang mayaman, ay isang panawagan na muli niyang tanggapin yung ang kanyang alipin na tumakas sa kanya ng pangalan ay Onesimo. No? Dati niyang alipin tumakas sa kanya for whatever reason, yan ay kasalanan. Nung panahon na yon. Okay? Nung panahon na yon, kapag tatakas ka sa amo mo, isang malaking kasalanan. Dahil ang bawat araw mo doon sa amo mo, pagbabayad. Ang pagtatrabaho ay pagbabayad sa utang ng pamilya. Okay? At ang mga alipin ay parang isang gamit. Parang ganito. Kung iba to ko to, huwag naman, mahal to. Hindi to aangal. Tama po ba? Ganun ang alipin noon. Wala siyang karapatan sa kanyang sarili. Okay? At pag tumakas siya, ibig sabihin, ayaw niyang magpasakop sa kanyang amo, yun ay malaking kasalanan. Okay? At nung itong si Onesimo ay tumakas na, no, mula kay Philemon, at kalaunan nakilala niya si Pablo sa loob ng bilangguan sa Roma. Doon siya pumunta. Sabi niya, punta akong Roma. Mula Colosas, punta siyang Roma. At may nakahuli sa kanya. May nakahuli sa kanya. At siya'y pinalanggo. Kasi nga malingang tumakas sa amo. At doon nakilala niya sa loob ng bilangguan si Pablo. Shinare ni Pablo ang ebanghelyo sa kanya. Nakakilala siya sa Lord. Hindi lang yon. Ibig sabihin, matagal si Onesimo na kulong. Na-disciple siya ni Pablo. Naging disciple siya. Hindi lang isang naging mananampalataya. Hindi lang siya naging convert, kundi naging disciple ni Pablo. Lumago sa pananampalataya si Onesimo. Kaya nung lalaya na si Onesimo, pakinggan niyo to. Lalaya na si Onesimo, siya isang disipulo na, walang right, si Pablo nakupupin si Onesimo. Bakit? Kasi kapag alipin ka, may nagmamay-ari sa iyo. Pag kinip ni Pablo si Onesimo sa kanyang sarili, okay to, mabait na disipulo, masunurin, mabunga. Dito ka na lang sa akin, hindi pwede. Parang ninakaw ni Pablo
si Onesimo kay Pilemon. Dahil ang mga alipin nun ay mga pag-aari, properties. Ang mga alipin nun, mga properties. Sabi nga ng iba, parang dati, yun ay parang social symbol that you are rich. No? Mayaman ka. May alipin ka, mayaman ka. Di ba, nung si Pedro ay niligtas ng anghel sa bilangguan at pumunta doon sa bahay nila John Mark at kumatok at mayroong nagbukas. Di ba? Ibig sabihin, mayaman si John Mark. John Mark is rich. At nilakad lang ni Pedro yung kulungan patungo doon sa bahay nila John Mark. Ibig sabihin, nakatira sa Kapitolyo. They are rich. Pag may alipin ka noon, mayaman ka. Pilemon 9b to 10. Let's read together. Sige nga po. Akong si Pablo na sugo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya. Sabay-sabay po tayo sa verse 10. Ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. No? Nakikiusap siya para kay Onesimo. Therefore, Philemon, Paul's epistle to Philemon is a request letter, a petition letter. Okay? Ngayon, ito yung tanong. Lalo na sa mga seminary, sa Bible school. Ito yung tanong. Personal na sulat, isasama sa Bible. Ano meron sa personal na sulat? Ito isang pinakamaiksing aklat sa Bible, pero bakit isinama sa Biblia? Napakaiksi, personal, hindi naman sa church, pero bakit ito isinama sa Biblia? Mamaya, masasagot po iyan. Dalawang malaking kasalanan ni Onesimos kay Pilemon. Maaring nagnakaw siya sa kanyang amo, kaya siya tumakas. No? Next slide. Yan. Pwede nagnakaw siya. Pwede yun. Hindi kasi binanggit Pero parang may hint na nagnakaw siya. Kasi sabi ka kung may utang si Onesimo, ako na magbabayad, sabi ni Pablo. Isa yun sa hint why the Council of Canon included Philemon to the Bible. Kasi yung larawan na yun is a picture of the gospel. Parang si Philemon, siya ang God, si Paul, siya ang Jesus, si Onesimo, tayong makasalanan. May utang sa Onesimo kay Philemon. May utang tayo sa Diyos. Ang nagtubos, ang nagbayad ng utang, sa atin si Jesus. Sa kwento, si Pablo. The story of the gospel. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Natubos ka na. Hindi ka na remata. Pag di ka na bayaran, di ka na tubos, mareremata ka. Tama po ba? Ito, may tubos, may tumubos, may tinubos, may pinagtubusan. And that's the gospel. Pangalawang dahilan ay maybe tumakas siya mula sa kanyang amo dahil ayaw niya na maging alipin at kasalanan talaga yun. Pagtakas sa amo, kasalanan sa panahon nila. Okay? Tiwala si Pablo na pagbibigyan siya ni Pilemon dahil siya ay matured na sa pananampalataya. Malawak na ang pangunawa. Alam niyo, pag matagal ka na sa pananampalataya, ito ang expectations. Malawak na ang pangunawa mo. Amen ba? Pero kapag makitid pa ang isip mo, if you're not a disciple of Jesus. Hello? No? At yun ang expectation ni Paul to Philemon na ito ay matured na kasi leader na ng church. No? At iyon ay nagbigay ng kagalakan kay Pablo. Verse 21 said, basahin natin muli sa Wisbay.
Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Di ba? This is my request and I think, no, higit pa dyan ang gagawin mo. Di ba? Kasi bakit? Si Philemon is a church leader. So, Onesimo, kanyang alipin. Wala kayong makikita nung panahon na yon na ang alipin at ang amo magkatabi sa upuan. Hello? Hello? Wala kang makikita noon na alipin at amo sabay na kumakain. Wala kang makikita noon alipin at amo sabay maglakad. Hello? Sabi ni Pablo, alam ko tatanggapin ko siya, pero higit pa itong gagawin mo. Hindi na bilang alipin, kundi bilang isang kamanggagawa, bilang kapatid sa Panginoon. Isang malakas na amen. And that's grace. Yan ay grasya. Ang pamuha ng isang disipulo ay kagalakan ng kamanggagawa. If you are walking in the Spirit, lumalakad ka sa Espiritu, ikaw ay kaluguran sa iba. Amen po ba? Pero kapag lumalakad ka lang sa sarili mo, you please yourself. Ito gusto ko walang pakialam sa iba. Kahit masaktan dyan, kahit, di ba? Kahit merong ma-offend. Hello? Hindi ng way ng mature believer. Amen po ba? Ang mature believer is, you are so sensitive to your fellow Christians, to your fellow believers, and to everyone. Amen po ba? Yun ang mature believers. Yun ang pinangungunahan ng banal na Espiritu. Yun ang may bunga ng banal na Espiritu. Ang good news, and this is the good news, si Philemon ay isang hinog na mananampalataya at isang pinuno ng iglesia sa Colosas. Kaya umaasa si Pablo na patuloy na mananaig ang kanyang buhay, na sa kanyang buhay ang bunga ng Espiritu. Tama po ba? Alam niyo po, being filled by the Spirit is not only every Sunday. Hello? Hello? Oh, yung mga magkatabing mag-asawa dyan. Yung malayo, magkaway-kaway. Isa pag alam mo, dumarating sa mag-asawa yung parang pag-aari kita. You are my possession. Right? Tama, mga mag-asawa? You are my possession. Ito pa naman yun. Pero, not to manipulate, not to overrule, not to, hello, binigay yan sa'yo ng Panginoon with the same purpose. Blessing ka sa Kanya. Hindi mo hintayin maging blessing siya sa'yo. Ikaw magkusang maging blessing sa Kanya. Isang malakas na amen sa mga may asawa. Tama po ba yun? Is that true? Huwag ka mag-asawa kapag hahanap ka lang ng convenience mo. Wow. Pumili ka ng asawa na ibibigay mo ang buhay mo sa kanya. Sama lang sa amen. Amen. The same thing with our life inside the body, the church. No? Kaya si Pablo maasa, mature na ito. Hindi na ito pasaway. Hindi na ito katitisuran. Kundi pagpapala na ang buhay na ito, ang buhay nito sa iba. Ito yung binanggit niya muli sa pinasa natin kanina. And let's read together verse 4 ng Philemon. And let's read together. Lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa pananalangin. Kasi imagine, no? Nagpe-pray si Pablo pero nakangiti. Hirap yung nagpe-pray ka, naalala mo yung kapatid, bila ka na pahinto. Pero kung nagpe-pray ka, naalala mo yung kapatid, blessing namin talaga itong kapatid na ito. Verse 5, sabay-sabay.
Sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos at gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Karating kay Pablo yung mabuting pamumuhay Kristiyano ni Pilimon. Kaya so confident siya na yung request niya will be granted. No, ang testimony o buhay, pananampalataya ni Pilimon ay kaganakan sa kanyang ama niya sa pananampalataya si Pablo. Father in faith. Ito yung nagsisilbing encouragement kay Pablo. Yung mga pastor, ang pinaghugutan niya rin ng kagalakan. Mga miyembro din. Nakikita ng pastor ng kanyang mga miyembro, lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. There is always reason to continue at maging masipag pa. Amen po ba? Amen. Si Pablo yung nakita niya kay Pilimon. Pilimon verse 19, sabi niya, I, Paul, I'm writing this in my own handwriting. I will pay back anything Onesimus owes, and I will say nothing about what you owe me for your own life. Binanggit niya ron, kahit ikaw, sabi niya, patawarin mo na si Onesimo, pero alalahanin mo na ang iyong kaligtasan ay dahil sa aking ministeryo. Diba? Kung ikaw ay pinatawad, dapat magpatawad ka rin. Kung ikaw ay pinagmalasakitan, dapat magmalasakit ka din. Kung ikaw ay pinagpasensyahan, dapat magpasensya ka rin. Sabi mo sa katabi mo, pasensya ka na. Pero iba talaga, kailangan na mahabang pasensya. Ganun talaga. That's life. And that is life. May mga taong hindi mo na pagkapasensyahan because talagang malulugod ka sa buhay nila. But there are people that you need a long patience. Pag kailangan maraming patience, magtayo ka ng hospital. Pasyente pala yun. Iba pala yun. Kahit pa dumadaan sa paghihirap o pagkabilanggo si Pablo because of the gospel, dahil sa mabuting balita, meron siyang kagalakan dahil sa mabungang buhay pananampalataya ni Pilimon. Na-survive ni Paul yung hardship. Na-survive ni Paul yung kanyang hirap sa loob ng bilangguan dahil may mga mabuting balita siyang naririnig sa mga kapatiran. Katulad ng balita galing kay Pilimon. Ang pamumunga ng isang disipulo, hindi lang sa kamanggagawa, kagalakan din sa buong iglesia. Isang lasa, amen? Amen. Di po ba? Di po ba? Kagalakan sa lahat. Ako, papasalamat sa Panginoon. Marami. Di man lahat, marami. Hindi pa perfect ang church natin. Pero hindi man lahat. Pero marami. Mga mananampalataya sa ilalim ng sitaw o kagalakan. Amen? Amen. Dati may katabi mo ulit. Sige, silipin mo yung katabi mo. Natuwa ka ba? O nasimamot ka? Verse 6. And let's read together. Verse 6. Pinadalayan ko ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakipag-isa kay Kristo. Sa English, parang ang term is partner. No? You are my partner. Yung partner na yon galing sa salitang, yung ugat na salita niya ay koinonia. We came from the same fellowship. We have deep relationship. Mga kapatid, dapat yan ang tingin natin. Hindi ka lang miyembro ng COH. Meron kang malalim na relasyon sa mga miyembro ng City of Hope. Amen? Amen? At yan ang dahilan kung bakit kailangan mong ingatan ng buong iglesia. Verse 7, sabay-sabay.
Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo ay sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. Blessing talaga sa church. Ganda yun, yung ikaw ay blessing sa church. No? Diba? Maganda yun na pag nakita ka ng miyembro, nakita ka ng ibang mga kapwa mo, mananampalataya, sila ay masaya. Diba? Hindi yung pag nakita ka, dito na naman ito. Ayun ako. yung pag makita mo, sasalubong mo, talagang, uy, bisi-bisihan ka. Tama po ba? Bakit kagalakan si Philemon sa mga kapatiran sa Colossus? Dahil ipinakita niya ang pagmamahal, kapakumbabaan, at pagpapatawad kay Onesimus. Diba? Pag may nakita kang willing to reconcile, tama po ba? Pero pag makita kang may mga nagmamataasan, malungkot, di ba? Sa loob ng pamilya, may makita kang hindi nag-iimikan. Masaya ka, Miel, pag hindi nag-iimikan si Papa Mama. Hindi, no? Malungkot ka rin, eh, pero pag naglabing-labing sila, yun, very sweet. Masaya, di ba? So, ito yung nakita ng mga kapatiran. Uy, kakaiba to. Hindi to. This is not natural. This is not ordinary. Amo, magpapakumbaba sa alipin. Amo, tatanggapin ang alipin na parang kapatid. Amo, kakain sa salo sa hapagkainan kasama ang alipin. It's not natural. Only by grace. Amen? Sa biyaya ng ito. Sa panahon natin, hindi natin masyadong naintindihan, di ba? Pero sa panahon nila, wow! Iba to. Iba. Iba si Philemon. Kaya nga siya ginawa ng kanta, di ba? Ay, hindi ba? Iba pala yun. Iba. Hindi po yun. Kung pinairan ni Philemon ang pride dahil sa malaking kasalanan ni Onesimo at hindi nagpatawad, ganun pa rin. May hitwaan at ito yun, hindi makapaglilingkod si Onesimo sa church. Ipinamuhay ni Philemon ang bunga ng Espiritu. Walang iba kundi ang pag-ibig na nagdudulot ng malaking pakinabang sa buong church. Ito'y contagious. Nakakahawa. Galatians chapter 5 verse 22, and let's read together, sabay-sabay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Actually, in English said, the fruit of the Spirit is, hindi are, is love. Dahil doon manggagaling lahat. Pag may pag-ibig ka, may kagalakan. May pag-ibig ka, may kapayapaan. May pag-ibig ka, may pagtsatsaga. May pag-ibig ka, may kabaitan. May pag-ibig ka, may kabutihan. May pag-ibig ka, may katapatan. May kahinahunan, may pagpipigil sa sarili. Amen? So sikapin natin at laging mitiin natin na tayo ay puspusin ng banal na Espiritu. Ang reconciliation ni Philemon at Onesimo ay hindi lang pakinabang sa kanyang dalawa, kundi maging sa buong iglesia. Colossians chapter 4 verse 9. Ito na nangyari. Pagkatapos tanggapin ni Philemon si Onesimo, ito nangyari. Doon sa isang aklat sa Colossus, nakabalik na si Philemon sa church. Okay? At ito nangyari. And let's read together. Kasama niya ang tapat at minamahal nating kapatid na si Onesimo na kasamahan ninyo.
Sila ang magpapalita sa inyo ng lahat na nangyari dito. Ibig sabihin, si Onesimo, isa na manggagawa ng Panginoon. At hindi lang manggagawa, tapat na manggagawa. At alam nyo, si Onesimo hindi lang naging isang pastor. Sabi ni Augustine, one of the ancient church father, Onesimus is a bishop of Ephesus. Naging bishop. Mula sa pagiging alipin, naging bishop. At si Onesimo, listen, is one of the members of the Council of Canon na pumipili ng mga aklat na isasama sa Bible. Kaya, no wonder why si Paul merong pinakamaraming sulat sa New Testament. Dahil si Onesimo ang kasama sa namimili. Okay? Because he knows. No, yung mga sound doctrine from Paul. Okay? Ang kasunod na pangyayari sa Onesimo, isa ng tapat at minamahal nating kapatid sa Colosas. Hindi ito mangyayari kung walang pag-ibig at pagpapatawad. May isa pang malaking pakinabang sa simbahan mula sa pagkakasundo ni Onesimo, isang alipin, at si Pilemon, amo, ay ang katotohanan na yung Corinthians. Can we read together? Kay Jesus ay lahat ay pantay-pantay. Lagi ko sinasabi, sa ilalim ng krus, sa ilalim ng krus lahat tayo nangailangan ng kaligtasan. Sa ilalim ng krus lahat tayo nangailangan ng kapatawaran. Paano ka makapagmamalaki? Pare-parehas tayo, pantay-pantay tayo. Sa ilalim ng krus ni Jesus, lahat sa biyaya lamang tumanggap ng kapatawaran at kaligtasan o buhay na walang hanggan. Ang tema ng church sa Colossus, sa Colossians 3:13, ito yung tema sa kanila eh. And let's read together. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng magpasensya kayo sa isa't isa. Kayo magpatawad gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Mamunga tayo ng mabuting bunga upang magdulot pa ng maraming pakinabang sa lahat ng mananampalataya sa loob at sa labas ng ating iglesia. Kailan tumayo. Panginoon, salamat po. Maraming salamat po. Nang tinanggap namin ang Panginoon Jesucristo, nanahan sa amin ang Banal na Espiritu. Pinagharian kami. At sa bawat araw, patuloy mo kaming binabago, Panginoon. Hanggang sa maging kawangis ka namin. Salamat sa biyaya mong sapat. Salamat sa pag-ibig mo, tapat. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang unang umibig sa amin. Katulad ng kwento ni Onesimo, bago pa lumapit siya kay Pilemon, si Pilemon ay isa ng matuwid at mabuting tao. Hindi nagbago ang kanyang pagtingin, pagmamahal kay Onesimo na para na niyang isang anak. Ganyan din po kayo, Panginoon. Hinintay niyo lang kami lumapit sa inyo. Hinintay niyo lang kami, Panginoon, manumbalik sa inyo. At tiyak, ang sino mang lalapit sa inyo ay tatanggapin ninyo. Dahil kayo Diyos na tapat, mahabagin, wagas ang pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ang City of Hope, Kanlungan, patuloy mong pagharian. Pangunahan at pakapuspusin ng Banal na Espiritu upang magbunga kami ng mararami pang bunga ng Espiritu na may pakinabang sa marami.
Turuan mo kami lumakad ayon sa iyong kalooban at katuwiran. Igawad mo na yung mayamang paspas, bendisyon sa batas sa amin na nawaan. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu patuloy mamana sa buhay namin upang lumakad ng naayon sa iyong kalooban na nagbibigay lugod sa inyo at sa iba. Pagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Pagharian mo kami ng iyong kagalakan. Pagharian mo kami ng iyong kapayapaan. Maranasan ang iyong kalapitan at pabor. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.